Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to customize the NECA 1/4 scale Batman Arkham Origins. So missing yung kanyang grappling gun, di ko makita. Pero i-resurrect natin to si Batman kasi na-customize ko na to dati. Naglagay na ako ng mga battle damage areas dito sa kanyang chest, sa kanyang biceps, and sa kanyang hips. Tapos i-paint natin using Bosny number 4 flat black. Ito sa kanyang armor, pati dito sa belt. And imamask natin yung kanyang eyes and yung kanyang face para hindi malagyan ng paint yung kanyang face and eyes. And also, hinugasan ko na rin yung kanyang cape. Basa na rin to, so patutuyuin muna natin yan. So habang pinapatuyo, i-sprayan ko na tong body niya. Kasi actually halos dry na siya. And tapos konting punas lang kasi may mga konting dumi. Yan. Tatanggalin lang natin yan. And after that, pwede tayo mag-custom. So yun lang muna yung gagawin natin. Mag-spray muna tayo ng primer. 2 thin coats yung gagawin natin. Tapos dry brush natin ng steel. And then ito maybe baka gawin ko tong gold na belt. Tapos everything else is black with silver or steel dry brushing. Okay? So yun lang muna, balikan ko kayo pag na-sprayan ko na siya. Okay, doon na tayo mag-apply ng Bosny flat black dito sa figure natin. This is a 1/4 scale ng Batman, kaya mas malaki siya compared dun sa mga normal na action figures na 6 or 7 inches. So 18 inches siya, and ang next na gagawin natin, mag-apply tayo ng steel na paint via dry brushing technique. Okay? So sa dry brushing, load lang natin yung paint na brush ng paint, siguro mga 15% lang. Most of it pwede natin tanggalin using any porous material. In this case, paper yung ginagamit ko. Tapos idadrag lang natin yung paint across the surface. In this case, dito sa kanyang body armor, ito, drag lang natin para makatch ng surface yung mga pintura. Tapos magkikreate siya ng additional level of highlights, level of weathering, and ma-emphasize yung mga sculpt. Ganun din sa face. Yan. So gagawin natin yan sa lahat ng parts ng action figure natin. Okay, balikan ko kayo kapag tapos na siya. Okay, done na tayo sa dry brushing. Now we are going to apply white paint dito sa chest armor niya kasi gagawin natin siyang Punisher na Batman. So maglalagay tayo ng skull dito sa kanyang chest, and palagyan din natin ng white part itong kanyang cowl. So naglagay na ako ng white paint dito sa brush. So dry brush lang din yung gagawin natin dito. Sa face naman, mag-apply tayo ng red na wash. Okay. Alright, offline, ginawa ko na yung skull details dito sa kanyang chest. So, ang ginawa ko lang, naglagay lang ako ng sketch using the paint. So, yung eyes natin, from this, pababa tayo. So, ang guide natin yung kanyang chest armor design. Baba tayo dito, straight, parang angular yung eyes na ginawa ko. Okay, ito punta dito sa taas. Okay, dito rin sa kabila, ganun din. So ito na rin ginamit ko yung brush na to to draw yung contour or yung stroke. Tapos after that, finil ko na lang with this brush. So it's really recommended na mas malabnaw or mas maraming water yung ihalo natin before we sketch para mas nagpo-flow yung paint. Pag wala kasing water, medyo sticky. Malapot yung flow ng pintura. So dito naman nag-add na ako ng mga vertical lines para dun sa teeth ng skull. So 1 here sa gitna and 2 at the left, 2 at each side.
1, 2, 1, 2. So mas maganda, mas recommended kung nagte-taper yung ano. Kaya gusto ko tong mga round brushes na to kasi you can go thick and thin. Hindi naman kailangan super straight niyan. Pwede kayo magkaroon ng mga irregular na lines kasi distressed naman talaga yung armor niyan ni Punisher. So yun. Tapos yan, pwede tayo maglagay ng blood effects dito sa kanyang cheeks. Okay, tapos sa cape, gawa naman tayo ng ano, na kuha na tayo ng gray paint and dab lang natin yung lower part ng cape niya para magkaroon ng konting weathering. Okay, so yun mga ma'am, sir ma'am, done na tayo sa ating Batman Arkham Origins na NECA 1/4 scale na project mga ma'am, sir. So in terms of scale, sobrang laki nito. This is around 1/4 scale, 18 inches. Ito 7 inches na ano, action figure. So ganyan siya kalaki as to scale ng masking tape. Yan. So ito yung front and the back. Yan. Meron na din ako signature dito sa likod. Sinulatan ko na rin ng pangalan. Tsaka meron na rin akong initials dito sa ilalim. Wala na kasing box to eh. Tapos yung accessories niya wala na din. So what you see is what you get na rito kapag binenta ko to mga ma'am, sir. This is it. The Batman X Punisher na project natin. So ito yung naglagay na rin ako ng Roman numerals na hindi pala. Tally na numbers, number 8. Sa kanya right na shoulder pads, and then dito mga battle damage areas sa kabila. Okay, tapos you have the skull, gold belt, gauntlets, tapos meron din mga bone pattern dito sa kanyang kamay, blood effects. Sa blood effects naglagay lang tayo using ng red paint sa kanyang chest, sa shoulders, arm guards using a sponge, pati dito sa ano knee pads tsaka shin guards. Nag-apply na rin tayo ng red paint para sa blood effects. And then yung kanyang toe, ginawa nating steel toe. Okay, so yun yung ginagawa ko sa mga Batman or sa mga Punisher customs natin. Skull design sa cowl, sa chest, tally na number tally sa shoulders. Tapos blood effects sa face, sa armor, sa gauntlet, sa knees, and steel toe. Sa back, wala nang masyadong paint dito. Actually, meron pa pala yung leather parts ng figures ginawa rin natin. So leather brown to with lighter brown na dry brush. Okay? Pati dito rin we have leather brown, pati rin dito. Tsaka dito sa likod ng kanyang legs. Okay? So yun mga master, that's it. Yun ang ating project na Batman Punisher. Wala namang nabago sa articulation, ganun pa rin. So ito naging straight na kasi nung naka-store to, naka-curve yung kanyang gauntlets. So straight na siya. Ang ginawa ko lang dito, hinit ko lang using blower. Tapos ilagay nyo lang yung kung ano yung gusto nyong position, i-hold nyo lang, tapos magiging straight na siya. Okay, ganun lang yung fix sa mga curved or mga curved na plastic pieces. You can also put that in hot water or warm water para mag-loosen up yung mga plastic. Tapos kapag nag-loosen up na, i-straighten up nyo lang to your desired shape, and then magiging ano na siya, magpo-form na siya ng shape na gusto nyo. Okay? So that's it mga ma'am, sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.